good morning everyone. Yan, ngayon po ay malapit na mag alas 9. As usual, nag-ayos pa ako, anong tawag doon? Nag-support sa ibang makakayaning i-support. And nag-charge. As usual. Yan. Kaya ako ay tanghali na. Pupunta ako dito sa Kubo kahit medyo umuulan at maputik. Kasi kailangan kong kumuha ng dahon ng saging para sa binili kong malagkit. Gagawa tayo ng suman. Ako lang pala. Gagawa ako ng suman. And eto, katulad ng dati, nakikipaglaban, nakikibaka na naman ako sa putikan. Kakatuwa, ang daming manok. Nagkakamot, naghihiniksik. Tay Willie, may kiraan. Oo nga po eh, maputik. Yan, humihingal na ako, kaya kita-kits mamaya, doon na lang. Uy, eto na naman ako. Ay, eto pala. May daan dito sa taas. Yan, gumawa na ng daan dito sa taas ang mga tao kasi sobrang malalim doon ng putik. Pero dito wala na yatang ibang dadaanan, talagang putikan. Sa putikan talaga. Hihingal ako sa paglalakad. Yan, kahit nakabota ako, kundi dahan-dahan din sa paghakbang kasi maaari ding dumulas kasi yung bota ko. Mahirap na magtiwala. Oops. Ay, Diyos ko Lord. Ito medyo mababaw ito, pero ito ayan na naman siya. Dito ako sa gilid. Ang potek. Ang swerte na Ate Ermi. Nung pumunta sila dito ay hindi ganito kaputik. Kasi ilang araw na hindi umuulan. Kaya nakasama sila dito sa Kubo. Mas maganda sana kung nakapunta siya dito ay summer para mas magandang gumala pag summer. Okay, nakalagpas na ako. Ayan, Diyos ko Lord, nadudulas pa ako. Yun yung sanga Uy, malapit na bumagsak. At eto ang mga dahon nagbagsakan na. Wala nang dahon yan. Diyos ko Lord. Okay, wait. Lakad muna ulit. Ay, eto na ako. At pinipilit kong tanawin yung saging doon. Hindi pa naman okay pa siya. And hindi pa kailangan kuhanin. Pati yung mga saging dito. Dito tayo dumaan. Total, maputik din naman doon. Malalim ang putik doon. Oy. Ito ang saging na isa Pero ayan, bata pa siya. Pwede pang hindi ko ahain. Ay, may bagong puso Uy. At yung ibang saging ay bata pa. Pwede pang hindi ko hain yan, mga yan. And eto pa yan bata pa yung saging. At ito namang ang bayabas. Ayan. Diba ilang araw ako hindi nakapunta. Di ubos na ang bayabas. Yun kaya, nako, teka, titingnan ko muna.
hindi ko kayo maisasama sa pagkuha ng bayabas, sa pagtingin ng bayabas kasi ang tripod ko na dala ay yung maikli lang kasi yung isang tripod ko na mahaba ay dapat yun ang dadalhin ko kaso pagdampot ko putol ang isang paa, hindi ko magagamit. Oh my God, wala na naman akong tripod. Yun naman po ay yung galing yung dinala ni Linma ay hindi ko madala ngayon kasi baka mamaya marami akong dala, so medyo hindi ko mailalagay sa bag yun kasi mahaba masyado. Kaya ayan, tingnan ko muna, pakita ko na lang sa inyo pag may nakuha ako ha. Wait, try ko kung nakasabit tong bag ko. Tatry ko kung kaya ilagay ko dito sa bag ko. Oh my God, yun tinatry kong bawasan yung ito kasi may mga gapang na ng baging. Ay nako, kasi tumataas dito yung baging sa sa kakwate. Ayan tinatanggal ko yung matataas na damo kasi tinataasan ng baging tulad nito may gapang ng baging kasi naabot dito dahil may mataas na damo dito. Nakataas sa damo ang baging kaya nakaabot dyan. Whew. Alam ko na mabilis lang din itong tataas kasi tag-ulan. Pero at least pag ganyan nababawasan, di hindi masyadong mabilis ang pagtaas. Yan. Okay. Uy, thank you Lord. Ay pagkaaga namang hingal ay. Okay, enough na kasi hindi pagtatabas ang sadya ko ngayon. Hindi lang talaga makatiis si tita Okay, let's go. Kailangan kong pumunta sa kubo kasi ayan yung aking nakuhang bayabas Uy, biniyak ko yung isa kasi sira yung kalahati. Kailangan kong pumunta sa kubo kasi nandun yung karit na pang kuha ng dahon ng saging. Tinitingnan ko nga kung meron akong mabababang maaabot dahil di ba binawasan ko yan ng ng dahon. Ay naku tita tama na nga. Oops. Okay. Wait lang. Dito nga ako dumaan. Bakit ko pa ginawan to ng daan kung hindi ko gagamitin? Diba? Yan. Dito kasi yung daan talaga. Ang aking mahiwagang kalabasa ay hindi ko alam kung doon sa parte doon ay may bunga kasi pumunta doon yung isa. Basta bahala si Lord kung ako'y pagkakalooban ng bunga ng kalabasa. Ang aming kuba hululubog na sa damo. Wait. Ito yung karit. Dadalhin ko na para habang nagbibisita ako dito sa likod ng kubo ay dala ko na tong karit. Diba? Para hindi ako magpabalik-balik. Wait. Ang minute. Kapeng mainit. Ang suha may bunga pa. Oops. Nandito na ang kalabasa Ito na papunta na sa kubo Ay, wag ka dun pumunta. Wait lang.
Bawal ka sa kubo. Ikaw naman, ay kisama ka pa sa kubo namin. Wala na nga bubong yun. Ay, wala na nga dingding. Diyan ka na lang. Alala ko na naman ang aming patola. Hindi ko na nasabi kay Kuya Nanding yun. Oh ha, ang patola. Sayang. Uy, may mahihinog na saging. Ay, na saging. Na papaya. Mamaya ko na nga kuhanin yan kung sakali. Okay. Madamo na talaga. Ang okra bao, o tingnan nyo. Diba? Totoo yung sabi ko, kapag nahinugan ang okra, yan, ang nagiging bunga ay baluktot. Ayun, nakalikong-liko. At ang sitaw, ay, ang, wait. Ang papaya ay magkakaroon na ng hinog ulit. Pero maliit pa lang ang silay niya. Yun Ito itong malapit dito. Medyo may dasto na siya ng nahihinog pero maliit na maliit pa. Hindi yan masarap pag kinuha mo ng mas maaga. At ito namang dito lang naman ako kukuha. Iwanan ko muna tong karet ko. Dito lang naman ako kukuha ng dahon sa malapit. Iikutin ko lang to. Ito pwede pa siyang hindi kuhanin. Ano pa siya? Mura pa. Pero yung saging, where ka saging? Meron ditong saging na alanganin akong kukuhanin o hindi. Ayun. Uy, pwede na siya talagang kuhanin, Sakto, pag uwi nila Kuya Unog, pwede na yung tibain. I don't know kung Sabado sila uuwi. Maaring Linggo, makuha na yan. Nagtatanong nga si Keto sa akin ng saging, sabi ko antayin, wag mo na munang kuhanin yun kasi hintayin ko si Kuya Unog. Si Kuya Unog na lang ang may maliit na puso doon pero sobrang liit kaya hayaan mo na lang. Sobrang mataas na ang damo Wala. So wala pa naman. Itong latundan ay ayan mura pa yan at ito naman ay pwede pa rin hindi kuhanin Yan. I don't know kung sa Sabado ay pwede na yan pero parang hindi pa rin. Alangan. So ako'y kukuha muna ng dahon ng saging. Konti lang naman yun kasi 3 kilo lang naman yun. Konti lang dahon. Well. Wait. Diba? Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Kung makikita nyo lang ang cellphone ko, nakagapos yan sa puno ng saging na maliit. Kailangan kong gawan ng paraan. Pasensya na nga lang kasi against the moon. Kasi mataas yung saging yan. Wait lang. May gulay. Masyado malalaki ang saging. Ang dahon ng saging. So ito ay gagamitin ng tubig. Ay! Hindi ko ang mabagsaan ng karit ang Ito
ito ay tatanggalin natin sa ano. Yan. Ay, masisira. Yun. Pinipilit kong hindi masira para kailangan kasi natin ay may buo ang dahon para hindi masyadong maaksaya at maraming dahon ang kukuhanin. Hindi na kailangan kumuha ng napakarami. Okay, 1-0. Ito naman ay kailangan i-rolyo ko isa-isa para hindi makalat. Yan. Oh, 1-0. Meron na akong isa. Yan. Oh, diba? Hindi buo itong isa, kaya nagsisira-sira na. Okay. One more. Jesus. My God. Okay. 2-0. Oh my God. Teka. And this and that and this and that. Okay. Bago ko yan maisa-isa. Okay, I'm done sa dalawa. So, kukuha pala ako ng at least dalawa pa. Oh my God. Kailangan ang kukunin ko kasi ay dahon ng saba. Kasi pag ibang dahon tulad ng latundan ay mapait. Kaya hindi magandang ipangbalot sa suman. Okay. At alpasan ko muna tong aking ang aking tripod. Pakakawalan ko muna. Oh. Yun oh. Oh, nakabuhol yan, nakatali yan diyan sa puno. Sa kagustuhang makapag-vlog Mariones. Okay. Ako ito yung kinuha ko oh. Ano ko na tupi ko na. And tingnan ko kung saan pa ako kukuha ng dalawa pa. Wait. Nandun na oh. Buksan ko na yung kubo. Yung kubo at ayun sa lamesa ang aking nilalanggam ako. Yung kinuha kong sa dahon andun na. And ayan, dito naman ako ngayon kasi nakakita ako dito ng maganda ang dahon oh. So, diyan naman ako kukuha. Okay. Wait lang ha, wait. Oof. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yan ang struggle ng vlogger slash cameraman slash editor slash ewan. Andyan na lahat. Yan kasi ganyan talaga ang buhay. So
Nag-iisa ako. Matuto akong mamuhay mag-isa. Wait lang, kukuha ako. Sandali. O, di ba? So, maliit ang ating tripod, kaya magtiis kayo dyan. Ayan o. Kita naman, di ba? Sandali lang. Daming damo. Muntik na ako. Muntik na ako. Okay. Muntik na ako dun ha. Biglang papunta sa akin yung tusok ng dahon. Okay. Ayun o. 3 yung kinuha ko kasi yung isa na may nadaanan na isang dahon na nakaganyan ay nasira. Pero mayroon naman doong buo na matitira. Kaya lang mas mabuti na yun. Total, madami naman dahon ng saging. Kunin ang kunin. Diba? Okay lang. Mas mabuti na yung lumabis kaysa kulangin. Diba? At ito naman ay katulad nung ginawa ko kanina. Yan, tatanggalin ko din dyan sa tangkay. Masyado ng malago ang damo. Hindi na makita ang dahon, ang kubo, ang bakod. Di bali, ngayon namang it's either ngayong siguro, baka ngayong November, makapag-focus kami sa pagtatabas dito. Ay! So, ang sile and our dough, ang sile, yan. Ay, namatay yung isa. Ay, namatay. Oh, patay na. Oh, malutong, malutong. Ay, sayang. Namatay. Malutong. Malutong talaga. Kasi makakaano to. Tubay. Masyado pang mataas ha. Alam mo ha. Mas mataas ka pa kaysa sa halaman ha. Kung ako lang ay lagi nga nakakapunta dito at lagi ako nakakapag ganito, maski pa paano natatabas-tabas, nababawasan, eh di siguro hindi ganyan kalaguan damo. O tulad dito, dati natatabasan ko pa yung mabuti. Eh ngayon, oh my God. Okay, wait a minute. Ako muna ay mag-aayos nitong dahon ng saging. Nawawala ko. Lutang na naman, tita. Maagos ang pawis ko. Wait. Ayan o. Nakuha ko na yung kinuha kong nalikom ko na yung kinuha kong dahon at nadala ko na dun sa kubo. Ayun o, sa table. Tatabi ko lang tong aking ginamit na karit kasi baka malimutan ko na naman mamaya. Okay, wait lang, wait lang. Yun o. O diba,
Dami na yan. Bali limang dahon ng saging yan. Dahil yung isa ay medyo, hindi naman nasira lahat, pero halos kalahati ang sira. Kaya, yan, ginawa kong 5. Pero hindi ko ako sure kung yan ay sapat or labis. Pero, tingnan natin. Kung konti lang naman ang kulang, siguro ay kaya nang gawa ng paraan yun doon sa amin. Kasi may mga saging yung kapitbahay namin. And, ngayon naman ay tatry kong gumawa ng, diba, nung huling pumunta ako dito, nakalimutan kong takpan ang aking, buti na lang hindi lumakas ang ulan. Ang kalan, nalimutan kong takpan. And kanina nga pala ay bumili ulit ako ng bagong lighter. Yan, wait. Gagawa ako ng apoy para ito ay, pag dinala ko kasi yan ng ganyan, madadagdagan ng sira niyan. Dahil malutong yan. So kung lulutuin ko dito, lalaibin ko dito, malilesen yung pagkasira. Diba? Wait lang. Uy, dyan lang kayo. Gagawa ako ng apoy. Buti na lang hindi talaga umulan ng malakas. Kung hindi, pati itong kalansana ay basa. Yan Ay, meron ditong dalawang pinagkainan ng biskwit. Yan. Meron pa ditong isa Eto Kaya hindi ko itinatapon tong mga ganito. Kasi nga, pag gagawa ako, magdidikit ako ng apoy dito. Sinisindahan ko to. Ito yung una kong sinisindihan. Para pag naglagay ako ng kahoy, ay meron na siyang apoy sa ilalim. Kinakagat ako ng lamok. Oh my God. Eto may malaking lamok. Wait, kukuha lang ako ng kahoy dito. Ito yung mga kahoy na may malaking lamok na maali-aligid. Nararamdaman ko yung agos ng pawis ko sa likod. Yan. If you could see me now, the one who said Ay, wait lang. Wait lang, ang pawis ko tanggalin ko nga muna to. Sobra ang pawis ko Grabe ang pawis ko. Ayun may apoy na ako. Mamayang konti, pag maapoy na siya, mag-i-start na akong maglaib niyan. Medyo ilalapit ko dito yung, ano bang tawag dito? Yung lamesa, para hindi ako masagabal sa palipat-lipat. Wait lang. Yun may apoy na. Mag-start na ako.
Oh, dinala niya. Wait, naalala ko may gloves ako. Ito oh. Diba? Matitis ako ng init. Eh may gloves nga pala. Si tatay dito sa bag. Yan. Yan, 1-0. Yan. So, mayroon na akong isa. Yun. And, lahat yan, dadaan sa ganyang proseso. Lahat ito. So, imagine niyo kung gaano kahirap gumawa ng suman. Sa lihiya, akala nyo lang, ganun lang yun. Ay, babalutin lang naman yan tapos ilalaga and then tapos na. Akala nyo lang. So, paano yung hirap ng ganito? Kita nyo kung gaano kahirap. So, pag nakakita kayo na nagtitinda ng suman at sinabi sa inyo ang presyo, huwag kayong mamahalan. Kasi, hindi po malagkit at lihiya lang ang binabayaran dyan. Mas matindi po yung pinagdadaan ng proseso bago magawa yung suman. Kaya huwag nyo naman po parang ahawa nyo na. Pag meron kayong nagbebenta sa inyo, huwag nyo pong baratin. Kawawa po kawawa yung nagtitinda. Sobrang hirap po. Tingnan nyo, ang pawis ko tagak-taka na. Sobrang hirap pong gumawa ng suman. Akala nyo lang, napakadaling proseso ram. Pero, mahirap po. Lalo na, mamaya, marami pa pong gagawin dito. Kailangan ko pang sukat-sukatin yan. Pare-pareho ng sukat, piraso-pirasuhin. And then, lilinisin ko pa yan isa-isa. Marami pa pong proseso yan. Pag-prepare nitong dahon ng saging. Kaya, bago po yan malinis hanggang mamayang hapon, malilinis ko yan. Tapos bukas po ng umaga, magbabalot ako ng suman. Yun. Bukas pa po kasi mag-ano pa po ako, magbababad pa ako ng malagkit. Mamaya, overnight po yung babad niyan. Kaya, ayun, ganun po. Kaya dati, gumagawa ako ng 5 kilo. Ngayon po, binawasan ko kasi po ay talagang hindi na carry ng katawan. Okay, babalik ako mamaya pag okay na to lahat. Di ko na kayo sasama kasi matagal-tagal pa po yan. Wait lang po. Ayan po. Katatapos ko lang. At, ayun may natira pang kaunting apo. Hindi ko na dinagdagan talaga yung kahoy kasi patapos na. Kaya, ayan Tcharan! Diba? At hindi ko na orasan kung gaano katagal, pero medyo matagal-tagal din ako na naglaib. Siguro mag-alas 11 na. Ayan. Medyo matagal din ako naglaib kasi hindi ko nilalakihan yung apoy masyado pero ako'y tapang-tapa. Sobra. At ayan ang mahirap nga niyan. Ayan nag-i-start umulan. Kanina medyo umulan na ng kaunti. So, hindi ako lalo kahit na parang uulan na talaga, hindi ako lalo pwedeng basta lumabas kasi sobrang open ang pores ko ngayon. Dahil ako'y tapang-tapa. So, kailangan ko muna magpahinga. Papahinga muna ako dito. Magpapasingaw ng sobrang uminit ang katawan ko at sobrang daming pawis na nawala.
So ito naman ngayon ay mas madali ko na siyang mabibitbit kasi kahit talian ko siya, hindi siya basta masisira. Yun ang purpose. Kaya nilalanta ko na dito, or niluluto, or nilalaib ang tawag dito. Nilalaib na dito ang dahon. Unang-una, yun nga, madaling masira pag binitbit mo ng sariwa. And pangalawa, pag sa bahay ko yan ginawa, sa gas ko gagamitin ko yung gas, yung kalan namin. Ang lakas din naman sa gas. Siyempre, gaano katagal yun na ako siguro kulang-kulang 1 oras akong naglaib. Ang tagal nung bukas ang gas. Although mas mabilis siyempre sa gas dahil tuloy-tuloy ang apoy, hindi mo kailangan maabala, maglagay ng kahoy, mag-ayos ng kahoy. Pero ang laking tipid pa rin. Yun nga lang, medyo mahirap. Mahirap kasi, ayan tulad niyan kailangan kong magpahinga at sobrang tapa. Ayun. Uy! Ang erets pa ganyan kahirap ang proseso ng paggagawa ng suman. Dito pa lang sa pag-prepare ng dahon ng saging ay medyo effort na talaga. Ramdam na ramdam ko yung tapa ng apoy sa aking brazo. Sa brazo de Mercedes. Pero kung yun ay nakakapayat, palagay ko araw-araw ko gagawin yan. Ayun And ayan, maraming salamat. Thank you sa pag-aantabay sa akin sa paggagawa ko pagkuha ko pala ng saging. And wish ko lang sana naman hindi na to kulangin. Wish, medyo maraming mga buo sa dahon ng saging. So, yung 3 kilo, imagine niyo yung 3 kilo, ang 1 kilo ng buo, yung gawa na, yung luto na nasuman dito ay 1 dosena pala. Ang 1 dosena per dozen dito ang bili. Ang 1 dosena is 12 pieces ay 180 yata o 200. Hindi ko na sure. Hindi ko na alam. Dati nung last year ganon, ewan ko ngayon. Halimbawa 200 per dozen. So ang 1 dosena ay 12 piraso lang. Samantalang ay 3 kilo ito ginawa ko. So kung 2 dosena halimbawa ay 400 na yung aking bibilhin. 24 pieces lang yon. Samantalang itong 3 kilo kung gagawin ko ay pwede ako makagawa ng 5 dosena. Katulad lang ng laki noong nabibili. Yung nabibili natin. Baka nga mas malaki pa kasi maliit tingnan yung suman ko pero sinisiksik ko kasi mas masarap yung makunat. Tapos, so kung 5 dosena sa 200 is 1K na yun. 'Di ba? Samantalang ang bili ko lang sa malagkit ay 90 per kilo. So 270 ang 3 kilo. So yung 270 dinagdagan ko ng lihiya. Ang lihiya hindi aabot ng 20 pesos ang bili, ang magagamit ko. So halimbawang 300 ang mabili ko. So dagdagan ko lang ng napakaraming tiyaga at pagod at hirap. Pero nakatipid ako ng 700. Ako, 'di ba? Sa 2 kilo lang 'yon, ha. Dalawang dosena lang. Compare sa 5 dosena ng magagawa dito. 5 dosena ito, 2 dosena lang sa luto, 400 ang bili ko. Compare dito sa ang nagastos ko ay 300 pesos pero 5 dosena na ang magagawa. O 'di ba? Mas napakalaking tipid nito. Yun nga lang, talagang tiyaga lang. Kung bibilhin ko naman, kung ako na may magbibigay at bibilhin ko ng luto, sasabihin ko dun sa pagbibigyan ko, kayo na lang ang bumili. Kasi para hindi naman ako nag-effort, pera lang, may pera yung bibigyan ko. Tulad ng kapatid ko from Nueva Ecija,
Di nung kailangan ng bibili ako at ibibigay ko sa kanya. Kasi may pambili sila. Eh di, ang ano doon, kung mag-effort ako, at least galing sa hirap ko yung bibigay ko sa kanila at kung kanino pa man kasi ito naman ay hindi naman tsaka ito isa paborito ito ni kuya, si kuya almusal, merienda, tanghalian, puro kahit yan lahat ang ipakain ko okay lang, kaya lang hindi naman pwedeng puro yan pero mas madami ang nakakain ni kuya kumpara sa amin. Ako pag nakatikim ako okay na sa akin. Ang iba dyan may minsan uso dito yung mga ngapit bahay, uy mga ngaluluwa kami o bigyan ng 2 suman, ganun. Hindi naman lagi, hindi naman lahat, konti lang, siguro mga kaibigan lang talaga at saka pwedeng mga kapatid ko baka hindi rin sila gumawa at saka kapatid ni tatay or basta kahit nagkakaunti at least mabigyan ko sila at least galing sa pinaghirapan ko, diba? Mas masarap magbigay ng pinaghirapan mo kaysa sa binili mo lang. Kasi yung mga bibigyan mo naman, may mga pambili naman mga yan eh. Di ba? Okay. At ako'y magpapahinga muna. Wait lang. Yan o. Malaki po ang dilim ng ulan. Kaya ako'y lalabas na. At ako na may nakapagpahinga na. Ako po ay lalabas na habang wala pang ulan. Jesus. Okay. Ayan. At ito po ang aking dala. Konti, mukhang konti lang yan pero pag naayos ko yan ay marami na yan. And wish ko lang sana hindi kulangin. Ayan, gigigil ako sa damo. Wala akong nagawa ngayon masyado kasi nga ito muna ang ginawa ko. Yang, yun no. Sabi ko na nga ba sumayad ang aking brazo. Ang brazo de Mercedes. Sumayad sa tubig ulan. Ay, ganun talaga. Sige na nga. Ako po'y lalakad na muna at habang ang langit ay madilim na madilim. Hindi na ako nakakuha ng talbos ng kamote. Gusto ko sanang kumuha ng talbos ng kamote. Kaya lang, kailangan ko pa ng extra at least 10 minutes. Kailangan ko na nga lumabas din eh. Kaya hindi bali na, next time na lang. Saka na lang ako ulit magtalbos ng kamote. Okay, salamat po sa inyong lahat. Ayan pa, pahampas-hampas ng aking camera. Thank you po sa inyong lahat. Ako po mag-e-end na dito. Maraming salamat po. Thank you po ulit Sir Jerry Stoy TV. Maraming salamat po. And sa iba pa, sa lahat ng mga nakasupport sa akin at sa aking mga silent viewers, sa mga bagong pasok sa aking channel, maraming salamat. And sa mga super chatters, thank you ng marami sa inyo. Ayan, sa mga supporters, sa mga kaibigan, maraming salamat. Thank you po, bye bye po and God bless. Ako po yung maglalakad ng mabilis. Bye bye!